Paano mo malalaman na ang na-receive mong text, message, package at iba pa ay isang scam? Ituro ko sa inyo paano nyo ma-identify ang mga scam na ito. So, mayroong 5 na ituro ko sa inyo na para nyo madali na ma-identify nyo na scam. Ready ka na? Let's go! So, ang unang sign of scam, ito yung tinatawag na urgent language. Ano yung urgent language? Ito yung pinupush ka, minamadali ka na tapusin mo ngayon, na kailangan mo ma-close ang account mo ngayon, no? So ganun 'yon kasi ang plano niya na minamadali ka para ma-scam ka niya agad-agad, no? Pangalawa, ito yung tinatawag na strange link. Ano ba yung strange link? Ito yung mga sinisindan ka ng mga website, different website, ano-anong website dyan. Kapag binuksan mo, doon ka na ma-scam. Pangalawa, doon ka ma-hack. Lahat ng mga information mo makuha doon agad. Ang example ng strange link like misspelled website. Halimbawa natin, Google. Ang Google na nag-send sa iyo na scammer, ang spelling ng Google na sinend sa iyo ay ang G, 2 O pero may mga slash, tapos gle.com. Pero ang tunay na Google ay walang slash sa 2 letter na O. So, ibig sabihin, misspelled link na. So, scam na yon, no? So, kaya tandaan nyo lagi, titingnan nyo lagi, huwag kayo basta-bastang buksan ang mga link na yon kasi scam yon. Yon ang sign ng scam. Ang pangatlo, asking for personal details. No, ano ba yung mga hinihingi nilang personal details like password, PIN number, no? Or OTP. Ano ibig sabihin ng OTP? One-time password ang hinihingi niya. So, never kang magbigay kapag hiningi sa iyo or manghinala ka na ito ay scam. Lalo na pag through phone, hinihingi ang personal. Never mong ibigay ang iyong mga personal details. Ang pang-apat, ito yung tinatawag na unexpected prize, no? Na wala naman akong sinalihan, bakit sinasabi sa akin nanalo ako? Tapos sinasabi ka na, oy, your lucky number is 1. Wala ka namang sinasalihan, wala ka namang biniling ticket at mga raffle-raffle na yan. So, ibig sabihin, ito ay sign of scam, no? Kaya beware or ingat kayo lagi sa inyong mga nare-receive na mga text message, lalo na pagtawag, no? At saka yung mga sinasabi nila mga packages dyan. Panglima, ito yung tinatawag na unexpected fee. So, magtaka ka ngayon, may tumawag sa iyo na, mayroon kang package pero kailangan mo munang bayaran bago makuha. So, ito yung isa sample ng unexpected fee mo na wala ka namang in-order. Bakit pinapabayad ka? At saka bakit babayaran mo ang package na hindi mo pa naman na-receive, no? So, yun ang mga sample ng sign of scam, no? Tandaan lagi itong 5 sign na to. Urgent language, strange link, asking for personal details, unexpected price, at saka unexpected fee na mga signs na ito na dapat natin tandaan lagi. So, laging aware, laging alert, no? At saka huwag buksan ang mga link kung may nag-send man sa inyo ng mga website kasi hindi kayo ang nag-subscribe, hindi kayo naghahanap or sinave o nag-save ng mga website na yon. May tendency kapag binuksan nyo, i-either ma-hack ang lahat ng mga information nyo. Pangalawa, ma-scam ka, no? Kahit bangko, hindi yan magti-text sa inyo, hindi yan magtatawag sa inyo, no? Nang about sa inyong mga personal na yan. So, ngayon alam mo na, mag-ingat, alert, at saka kailangan nyo din to ibahagi sa inyong mga kapwa, lalo na sa ating mga content creators, mga kamag-anak dyan, no? So, kung ikaw naman ay hindi ka nakapalo, pakipalo, like, comments din para matulungan kita kung ano yung mga dapat natin na malaman. Pangalawa, para ma-improve ko din ang aking tutorial. At ang
Last ay kailangan mo i-share to para maraming mga taong makakaalam nito. Ito pala ang mga sign of scam, no? At saka magiging aware sila. At saka kung ikaw naman ay hindi pa nakapalo, follow and share. Thank you for watching.